Inagaw ang lahat sa kanya. Habang nagkakasugat ang mga daliri ni Clarice sa pagkayod, nagpapakasarap sa marangyang kama ang kanyang asawang si Gabriel at ang kabit nito. Pabigat ka lang, hamak na katulong. Walang awang sigaw ng lalaki. Ngunit hindi nila alam, ang basahang itinapon nila ay ang reynang nagbigay ng korona sa kanya. Panahon na para bawiin ang trono. Handa na ba silang masunog sa impyernong ginawa nila? Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari ng kapangyarihan sa likod ng mga saradong pinto? Hayaan mo na ang asawa kong losyang mahal. Huwag mo na siyang isipin. Siya lang naman ang tagapaglinis ng bahay natin, ang tagaluto, at ang taga-asikaso ng lahat ng ayaw nating gawin. Wala siyang alam at wala siyang patutunguhan kung wala ako. Ang boses na yon, ang boses ni Gabriel na dati ay puno ng tamis at pangako, ay tila isang mabalasik na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng kusina. Nakanganga ang speaker ng teleponong naiwan ni Gabriel sa ibabaw ng counter. Hindi sinasadyang naridayal ang huling tawag dahil sa pagkakaipit sa ilalim ng mga papeles. Ang bawat salita ay malinaw. Bawat halakhak niya, kasama ang babaeng nasa kabilang linya, ay tila mga karayom na isa-isang itinusok sa pandinig ni Clarice. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Clarice ang isang sandok. Maingat niyang hinahalo ang paboritong adobo ni Gabriel, ang adobong itinuro pa sa kanya ng kanyang lola na may tamang balanse ng asim at alat. Ang pagkaing lagi niyang inihahanda tuwing pagod ang asawa mula sa serbisyo. Ang bango ng bawang at paminta na sumasama sa usok ng kalan ay tila naging lason na biglang sumakal sa kanyang lalamunan. Ang pagbagsak ng sandok sa sahig ay hindi lumikha ng malakas na ingay. Ngunit sa pandinig ni Clarice, tila ito ang hudyat ng pagguho ng kanyang buong mundo. Hindi siya nakasigaw, hindi siya nakaiyak agad. Ang tanging naramdaman niya ay ang unti-unting pamamamanhid ng kanyang mga daliri. Ang marahas na pagpintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib at ang panunuyo ng kanyang bibig. Ang paligid na dati ay puno ng init ng tahanan ay biglang naging malamig at madilim kahit tirik na tirik ang araw sa labas. Ano ba yan, Clarice? Ang tanga-tanga mo naman. Ang matinis na boses ni Doña Carmen, ang kanyang biyenan, ay bumasag sa kanyang pagtulala. Pumasok ito sa kusina na may dalang maruming baso at nang makita ang natapong sarsa ng adobo sa sahig, agad na nag-apoy ang mukha nito sa galit. Tingnan mo ang ginawa mo. Sayang ang ulam. Alam mo bang ang mahal ng bilihin ngayon? Akala mo ba ay madaling kitain ang perang ibinibigay ng anak ko sa'yo? Palamunin ka na nga lang, wala ka pang silbi. Dahan-dahang lumuhod si Clarice sa malamig na tiles ng sahig. Hindi siya sumagot. Hindi niya kayang sumagot dahil ang kanyang boses ay nakabaon sa ilalim ng matinding sakit. Gamit ang kanyang mga kamay, kumuha siya ng basahan at sinimulang punasan ang natapong pagkain. Ang bawat paghagod niya sa sahig ay tila pagbura rin sa 7 taon ng kanyang pagtitiis. Sa 7 taon ng pagpapanggap na siya ay isang mahinang babaeng umaasa lang sa kanyang asawa. Kinagat niya ang kanyang labi ng mariin. Pilit pinipigilan ang hikbing gustong kumawala habang hinahabol ang sariling paghinga upang mapanatili ang kanyang composure. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Patuloy na pag-alipusta ni Doña Carmen habang nakapamaywang. Bilisan mo dyan at maglinis ka pa sa taas. Dadating si Gabriel na pagod at ayaw niyang makakita ng dumi. At ayusin mo yang mukha mo. Mukha kang biyudang pinagsakluban ng langit at lupa. Kaya siguro hindi ka na gaanong pinapansin ng anak ko dahil napakabusyang mo na. Ilang sandali pa, narinig ni Clarice ang pagbukas ng pinto at ang pamilyar na yabag ng sapatos ni Gabriel. Pumasok ang lalaki sa kusina. Suot ang kanyang uniforme ng pagiging isang mataas na opisyal, malinis, plansyado, at kagalang-galang. Ngunit sa mga mata ni Clarice, ang kislap ng mga medalya sa dibdib nito ay tila naging mga matatalim ng ngipin ng isang ahas. Oh, anong nangyari dito? Tanong ni Gabriel na may halong inis
habang nakatingin sa kanyang asawang nakaluhod pa rin sa sahig. Clarice, amoy sibuyas ka na naman. Sabi ko naman sa'yo, mag-ayos ka bago ako dumating. At bakit mo siya sinisigawan? Paano'y napakatanga, Gabriel? Sayang ang niluluto. Sagot ng matanda. Lumapit si Gabriel, ngunit sa halip na alalayan ng asawa, ay maingat nitong iniwasan ang maduming bahagi ng sahig upang hindi madumihan ang kanyang sapatos. Clarice, ayusin mo na yan. Marami akong iniisip sa opisina, huwag mo na akong dagdagan ng problema sa bahay. Sige na, dumiretso ka na sa laundry room. May mga uniforme akong kailangang malabhan para sa meeting bukas. Tumayo si Clarice, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling nakatungo. Oo po, Gabriel. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig, isang pabulong na sagot na puno ng pait. Dinala ni Clarice ang mga maruming damit ni Gabriel sa laundry room. Sa gitna ng amoy ng sabon at pag-ikot ng washing machine, isa-isa niyang tiningnan ang mga bulsa ng pantalon ng asawa. Doon, sa ilalim ng isang tupi ng tela, may isang bagay na kumislap. Isang maliit, mamahaling hikaw na may diamante, isang disenyong alam ni Clarice na hinding-hindi niya pag-aari. Tinitigan niya ang hikaw sa kanyang palad. Ang kislap nito ay tila nangungutya sa kanyang mga luhang, sa wakas ay bumagsak na sa kanyang pisngi. Bakit ang pagmamahal na ibinigay ko ng buong buo ay naging patalim na ngayon ay nakasaksak sa aking sariling likod? Hanggang kailan ko kayang lunukin ang ganitong klaseng paglapastangan? Tila bawat buto sa likod ni Clarice ay dahan-dahang nadudurog sa bawat pagyuko niya upang pulutin ang mga nakakalat na laruan at gamit sa sala. Ang kirot ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang malalim at gumagapang na sakit na nagmumula sa kanyang gulugod paakyat sa kanyang batok. Ilang gabi na siyang hindi nakakatulog ng maayos, ngunit tila walang nakakapansin sa kanyang pamilya. Para sa kanila, ang kanyang katawan ay isang makina na hindi napapagod, isang kagamitang walang karapatang dumaing. Gabriel! Mahinang tawag ni Clarice habang ang kanyang asawa ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo sa harap ng salamin. Baka pwedeng humingi ako ng kaunting pambili ng gamot. Sobrang sakit na po kasi ng likod ko. Baka kailangan ko na ng pain reliever o kahit man lang medicated patch. Tumigil si Gabriel sa pag-aayos, ngunit hindi siya lumingon. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, ang uri ng buntong hininga na nagpaparamdam kay Clarice na siya ay isang malaking istorbo. Gamot na naman, Clarice. Noong nakaraang linggo lang ay humingi ka para sa bitamina ni Mama. Alam mo namang marami tayong binabayaran. Ang perang kinikita ko ay hindi basta-basta nahuhulog mula sa langit. Pero Gabriel, halos hindi na ako makatayo ng tuwid. Pabulong na sagot ni Clarice. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng mesa upang suportahan ang kanyang bigat. Kahit maliit na halaga lang mula sa sahod mo noong kinsenas. Humarap si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabagot at pandidiri. Magtiis ka muna. Ang mga totoong asawa ng opisyal ay marunong magsakripisyo. Hindi yung konting sakit lang ay reklamo na agad. Nakikita mo ba itong uniforme ko? Ang dangal na dala ko? Yan ang dapat mong pinahahalagahan, hindi ang mga kung ano-anong nararamdaman mo. Sa susunod na lang, kapag may sobra na. Kasabay ng pag-alis ni Gabriel sa kwarto ay ang pagpasok ni Doña Carmen. Hindi ito tumingin sa namumutlang mukha ng manugang. Sa halip, ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa lumang pitaka ni Clarice na nakapatong sa ibabaw ng aparador. Walang pasintabi nitong kinuha ang pitaka at binuksan. Ang tunog ng mga barya na nagkikiskisan sa loob ng pitaka ay tila isang malungkot na awit sa pandinig ni Clarice. Kinuha ng matanda ang natitirang 200 piso. Ang huling perang itinago ni Clarice mula sa pagtitipid sa pamasahe sa palengke. Ma, pambili ko po sana yan ng... Ibibili ko lang ito ng kape doon sa sikat na shop sa kanto. Putol ni Doña Carmen habang mabilis na isinisilid ang pera sa kanyang sariling bulsa.
Kailangan ko ng pampagising dahil mamaya ay may dadating akong mga kumare. Nakakahiya naman kung wala akong maihahain na masarap. At ikaw, Clarice, huwag kang madamot. Utang mo sa anak ko ang bubong na tinitirhan mo ngayon. Isang maliit na sakripisyo lang ito para sa biyenan mo. Naiwang nakatayo si Clarice sa gitna ng kwarto. Ang kanyang mga kamay ay unti-unting naging kamao. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala 7 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang gabi kung kailan halos mawala ng pag-asa si Gabriel dahil wala siyang pambayad sa huling taon ng kanyang pag-aaral sa akademya. Naalala ni Clarice kung paano siya tumakbo sa isang madilim na sanglaan, dala ang kaisa-isang hiyas na iniwan ng kanyang yumaong ina, isang gintong singsing na may rubi. Ipinagpalit niya ang kanyang pinakaingat-ingat na alaala para sa pangarap ni Gabriel. Ibinigay niya ang lahat nang walang alinlangan dahil naniwala siyang ang tagumpay ni Gabriel ay tagumpay din nilang dalawa. Ngunit ngayon, ang mga sakripisyong yon ay tila mga aninong pilit na ibinabaon sa limot ng mga taong nakinabang dito. Dahan-dahang lumakad si Clarice patungo sa ilalim ng kanyang unan. Doon, sa isang lihim na tahinang tela, ay nakatago ang isang lumang piraso ng papel, ang resibo ng isinanglan niyang singsing na hindi na kailanman natubos. Hinaplos niya ang papel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa halo-halong galit at pangungulila. Ito ang kanyang lihim na paalala na siya ang pundasyon ng bahay na ito kahit na ituring siya ng lahat na isang basahan. Biglang bumasag sa katahimikan ang malakas na tunog ng ringtone na ng cellphone na ni Gabriel na naiwan niya sandali sa kama dahil kumuha ng tissue sa banyo. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. Vanessa. Hindi nakapagpigil si Clarice. Dinampot niya ang telepono at binasa ang mensaheng kapapasok lang. Hon, excited na ako. Sabi mo ipakikilala mo na ako kay Mama Carmen bukas? Can't wait to meet my future mother-in-law. I love you, Gabriel. Ang bawat letra sa screen ay tila naging mga uling na nagbabaga sa mga mata ni Clarice. Ang laso ng katotohanan ay tuluyan ng kumalat sa kanyang sistema. Hindi na lamang ito tungkol sa pera. Hindi na lamang ito tungkol sa gamot sa likod. Ito ay tungkol sa isang buong buhay na pilit na ninanakaw sa kanya ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang kaluluwa. Narinig ni Clarice ang yabag ni Gabriel na pabalik na sa kwarto. Mabilis niyang ibinalik ang telepono sa dati nitong pwesto at tumalikod, pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinupukpok sa galit. Nang makaalis na si Gabriel at ang kanyang ina para sa isang kunwari ay mahalagang lakad, ang ingay ng paligid ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ngunit sa likod ng mga matang pagod ni Clarice, may isang apoy na unti-unting nagliliyab. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Hindi na siya ang asawang pilit na pinagkakasya ang barya sa palengke. Pumasok si Clarice sa banyo at tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Dahan-dahan niyang kinuha ang luma at murang rubber band na nakatali sa kanyang buhok. Sa isang iglap, bumagsak ang kanyang mahaba at malasot lang buhok na matagal na niyang itinago sa ilalim ng isang gusot na pusod. Ito ang buhok ng isang reyna na pilit na nagpanggap na alipin. Ang bawat hibla nito ay tila sumasalamin sa kanyang determinasyong bawiin ang lahat. Nagsuot siya ng isang lumang itim na hoodie at maingat na lumabas ng bahay. Hindi siya sumakay ng jeep o tricycle na madalas niyang ginagawa. Sa halip, naglakad siya patungo sa kabilang kalsada, malayo sa mga matang mapanghusga ng kanilang mga kapitbahay. Pumasok siya sa isang maliit at tago na internet cafe sa kanto, isang lugar na puno ng usok at ingay ng mga batang naglalaro kung saan walang makakapansin sa isang babaeng nakatago ang mukha. Naupo siya sa pinakasulok na computer. Ang bawat pindot niya sa keyboard ay mabilis at sigurado. Hindi siya nag-login sa social media o naghanap ng mga recipe. Pumasok siya sa isang highly encrypted server na nangangailangan ng 7 antas ng password.
Isang system na tanging mga nasa tuktok lamang ng gobyerno ang nakakaalam. Sa screen, lumitaw ang isang mensahe mula sa isang user na may pangalang Lion01. Si Senator De Leon. Alpha, nasaan ka na? Isang linggo ka nang hindi nagpaparamdam. Ang mga dokumento para sa reorganisasyon ng kapulisan ay naghihintay ng iyong huling pirma. Ang kinabukasan ng maraming opisyal ay nakasalalay sa iyong desisyon. Huminga ng malalim si Clarice. Ang kanyang mga daliri na dati ay nanginginig sa pagkayod ng sahig ay ngayon ay tila sumasayaw sa ibabaw ng kiss. Narito na ako, Senador. May mga personal na bagay lang akong inayos. Ipadala mo ang listahan. Sa loob ng ilang segundo, isang listahan ng mga opisyal na nakatakdang i-promote ang lumitaw sa kanyang screen. Sa pinakataas ng listahan, nakasulat sa malalaking letra, Major Gabriel Luc Vien, promotion to Police Colonel at Director of Regional Operations. Napako ang tingin ni Clarice sa pangalan ng kanyang asawa. Naalala niya kung paano siya nagmakaawa kagabi para sa gamot at kung paano siya nito tinrato na parang isang basahan. Ang lalaking ito ay umaasa sa isang himala para makuha ang posisyong ito nang hindi nalalaman na ang himalang iyon ay ang asawang tinatawag niyang walang silbi. Nanginginig ang kamay ni Clarice habang nakatutok ang mouse sa baton na approve. Ngunit bago niya ito mapindot, narinig niyang muli sa kanyang isipan ang boses ni Gabriel. Pabigat ka lang, hamak na katulong. Dahan-dahan, inilipat ni Clarice ang cursor. Sa halip na approve, pinili niya ang status na pending under investigation for financial irregularities. Pinindot niya ang enter nang may kasamang matinding diin. Tapos na ang panahon ng bulag na pag-ibig. Kung ang korona ay ibinigay niya, siya rin ang may karapatang bawiin ito. Habang nangyayari ito, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang marangyang opisina sa Regional Command, masayang naghahanda si Gabriel. Nakapaligid sa kanya ang kanyang mga kasamahan. May mga dalang alak at handa ng magdiwang. Congratulations, Colonel Gabriel. Siguradong ikaw ang pipiliin ni Senator De Leon. Sabi ng isang kasamahan habang tinatapik ang kanyang balikat. Napakaswerte mo talaga. Ngumiti si Gabriel nang napakalapad. Ang kanyang dibdib ay busog sa kayabangan. Salamat, salamat. Alam niyo naman, dugo at pawis ang ibinigay ko para sa serbisyo. Hindi gaya ng ibang tao dyan na palamunin lang sa bahay. Ngunit ang tawanan ay biglang naputol nang pumasok ang secretary ng regional commander, bit-bit ang isang pirasong papel. Namutla ang mukha nito habang nakatingin kay Gabriel. Sir, may balita po mula sa opisina ng senador, ang inyong promotion. Na-hold po, may kailangan daw pong imbestigahan sa inyong mga record. Ang baso ng wine na hawak ni Gabriel ay muntik nang mabitawan. Ang kanyang nangiti ay napalitan ng isang pangit na hitsura ng pagkagulat at galit. Ano? Paanong nangyari yun? Maayos ang lahat. Sino ang humarang? Wala siyang nakuhang sagot. Ang mga kasamahan niyang kanina lang ay bumabati sa kanya ay dahan-dahang nagsiyalisan. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kahihiyan. Nang gabing iyon, umuwi si Gabriel na tila isang nagngangalit na bagyo. Pagpasok pa lamang niya sa pinto ay sinalubong na niya si Clarice ng isang malakas na sipa sa isang silya. Clarice, nasaan ka? Sigaw niya habang namumula ang mga mata sa galit. Lumabas si Clarice mula sa kusina, suot muli ang kanyang lumang apron at ang kanyang maskara ng pagiging mahina. Ano yun, Gabriel? May problema ba? Problema? Ikaw. Ikaw ang problema. Duro ni Gabriel sa kanya. Mula nang ikasal tayo, malas ka na sa buhay ko. Alam mo bang na-hold ang promotion ko? Sabi ng mga matatanda, kapag ang asawa ay hindi marunong mag-alaga sa sarili at walang swerte sa katawan, nadadamay ang lalaki. Ikaw ang malas sa pamilyang ito. Tumingin si Clarice ng diretso sa mga mata ni Gabriel. Sa loob-loob niya, gusto niyang tumawa ng malakas. Gusto niyang isampal sa mukha nito
na ang malas na tinatawag niya ay ang mismong kamay na pumigil sa kanyang pangarap. Ngunit nanatili siyang tahimik. Yumuko siya, hinayaang ang kanyang buhok ay tumakip sa kanyang mukha upang hindi makita ni Gabriel ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Pasensya ka na, Gabriel. Siguro nga. Malas ako, pabulong niyang sabi, habang ang kanyang puso ay nagsisimula ng bumuo ng susunod na hakbang sa kanyang madilim na plano. Ang ganda pala ng bahay niyo, Gabriel. Pero bakit ganoon? Pagpasok ko pa lang, amoy luma na at amoy. Katulong? Ang malanding boses na yon ay tila isang matalim na kuko na kumalmot sa katahimikan ng hapon. Nakatayo si Clarice sa kusina, suot ang kanyang kupas na apron, habang naghihiwa ng mga rekado para sa hapunan. Huminto ang kanyang kamay. Alam niya ang boses na yon. Iyon ang boses na narinig niya sa telepono. Ang boses na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso sa galit. Ay, Vanessa, pasok ka, iha. Pasensya ka na sa amoy. Alam mo naman ang ibang tao rito, hindi marunong mag-ayos ng sarili. Masayang sagot ni Doña Carmen. Ang tono ng biyenan ni Clarice ay puno ng tamis. Isang himig na hinding-hindi nito ginamit sa sarili niyang manugang. Dahan-dahang lumabas si Clarice mula sa kusina. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng napakaikling pulang dress, ditakong, at may makapal na kolorete sa mukha. Nakasabit sa balikat nito ang isang mamahaling bag na alam ni Clarice na binili gamit ang perang dapat ay pambayad nila sa kuryente. Clarice, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Bulyaw ni Doña Carmen nang makita siya. Ipagtimpla mo ng juice ang bisita ni Gabriel. Bilisan mo. At huwag mong ipahalata ang pagiging dugyot mo, nakakahiya kay Vanessa. Hindi kumibo si Clarice. Tumingin siya kay Gabriel na nakaupo sa sofa. Ngunit iniwas ng kanyang asawa ang tingin. Walang imik na bumalik si Clarice sa kusina. Habang inilalagay niya ang yelo sa baso, nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang bawat kalansing ng yelo ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang galit na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Inilabas niya ang tray ng juice. Habang inilalapag niya ang baso sa harap ni Vanessa, sadyang idiniin ng babae ang kanyang sapatos sa daliri ni Clarice na nakayapak. Napakagat labi si Clarice sa sakit, ngunit hindi siya dumaing. Thank you, manang, nakangising sabi ni Vanessa. Tinitigan niya si Clarice mula ulo hanggang paana, parang isang maruming basahan. Gabriel, sabi mo sa akin, may maayos kang asawa? Bakit parang kumuha ka lang ng yaya mula sa probinsya? No wonder. No wonder naghahanap ka ng iba. Humalakak si Doña Carmen. Sinabi mo pa, Vanessa, kung alam ko lang na ganito pala ang magiging hitsura ng manugang ko. Sana ay matagal ko na siyang pinalayas. Ang swerte-swerte mo talaga, Gabriel. Kung sakaling isang tulad ni Vanessa ang magdadala ng pangalan natin. Hinaplos ni Vanessa ang hita ni Gabriel sa harap mismo ni Clarice. Ang kapangahasan ng dalawa ay tila isang apoy na gustong sumunog sa buong bahay. Tumingin si Vanessa kay Clarice nang may mapanuyang ngiti. Ang hirap siguro maging may bahay na walang sariling pera, no? Umaasa lang sa awa ng asawa. Tipong kahit itapon ka sa labas ngayon, wala kang mapupuntahan dahil wala kang kwenta. Dahan-dahang itinuwid ni Clarice ang kanyang likod. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Tinitigan niya si Vanessa ng diretso sa mga mata, isang malamig at nakakakilabot na titig na nagpatigil sa tawa ng babae. Ang pera ay madaling kitain, Vanessa. Mahinahong sabi ni Clarice. Ang kanyang boses ay tila yelo sa kailaliman ng dagat. Pero ang dangal, kapag nawala, kahit gaano pa kakinang ang suot mong alahas, hindi mo na iyan mabibili. Mas mahirap ang magnakaw ng hindi sayo dahil sa sandaling bawiin iyon ng tunay na may-ari, wala kang maiiwan kundi ang dumi sa iyong talampakan. Anong sabi mo? Tatayo sana si Vanessa sa galit, ngunit hinawakan siya ni Gabriel. Clarice, tama na. Bumalik ka sa kusina. Sigaw ni Gabriel, ang kanyang mukha ay namumula
sa hiya at galit. Huwag mong bastusin ang bisita ko. Tumalikod si Clarice ng walang salita. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, ang kanyang isipan ay lalong nagiging malinaw. Ang bawat pang-iinsulto nila ay nagiging bala sa kanyang armas. Nang gabi ring iyon, matapos ang ilang oras na tawanan sa sala, naging tahimik ang bahay. Akala ni Clarice ay umalis na si Vanessa. Papunta na siya sa kanilang kwarto upang kumuha ng kumot dahil balak niyang matulog sa sofa. Ngunit nang dumaan siya sa harap ng pintuan na bahagyang nakabukas, napatigil ang kanyang mundo. Sa loob ng kwartong pinagsaluhan nila ni Gabriel, sa loob ng 7 taon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya si Gabriel at Vanessa. Ang kanyang asawa ay nakayakap sa babae, habang si Vanessa ay nakaupo sa gilid ng kanilang kama. Ang kamang binili ni Clarice mula sa kanyang unang ipon. "Huwag kang mag-alala, Vanessa," bulong ni Gabriel habang hinahalikan ang buhok ng babae. "Malapit na siyang mawala rito. Sa oras na makuha ko ang promotion ko, itatapon ko na ang basurang yan. Ikaw lang ang reyna ng bahay na ito." Napahawak si Clarice sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Nararamdaman ang bawat hibla ng sakit na humahati sa kanyang pagkatao. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Tanging ang isang nakakabulag na liwanag ng determinasyon. Hindi na umiyak si Clarice ng gabing iyon. Ang bawat luhang dapat sana ay pumatak ay tila naging yelo na nanigas sa kanyang puso. Habang ang dalawa ay nagpapakasasa sa loob ng kwartong dati, ay puno ng kanyang mga pangarap. Naupo si Clarice sa madilim na sulok ng laundry room. Ang tanging liwanag na tumatama sa kanyang mukha ay ang asul na kislap mula sa screen ng kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw, tila isang dalubhasang biolinista na tumutugtog ng isang malungkot at madilim na kanta. Pumasok siya sa system ng payroll at allowances ng regional command. Alam niya ang bawat butas ng batas, ang bawat daloy ng pera na siya mismo ang nag-ayos para kay Gabriel. Sa isang malalim na buntong hininga, pinindot niya ang command na magpapahinto sa lahat ng special allowances at discretionary funds na tinatanggap ni Gabriel buwan-buwan. "Kung ang trono mo ay gawa sa aking mga sakripisyo, Gabriel, panahon na para maramdaman mo ang tigas ng sahig," bulong ni Clarice sa dilim. Ang tunog ng pag-click ng kanyang mouse ay tila ang unang bitak sa pundasyon ng buhay ng kanyang asawa. Kinabukasan, sa loob ng isang naglalakihang mall sa lungsod, kitang-kita ang kayabangan sa mukha ni Gabriel. Nakaakbay siya kay Vanessa habang pumasok sila sa isang tanyag na butik ng mga luxury bags. Pinagtitinginan sila ng mga tao, isang gwapong opisyal at isang magandang babae. Para kay Gabriel, ito ang buhay na nararapat sa kanya. "Pili ka na, mahal. Kahit alin dyan, bibilhin ko para sa'yo." "Mayabang na," sabi ni Gabriel. Itinuro ni Vanessa ang isang bag na nagkakahalaga ng halos 3 buwang sahod ng isang ordinaryong pulis. Nakangiting iniabot ni Gabriel ang kanyang platinum credit card sa sales lady. Ngunit ang kumpiyansang yon ay biglang napalitan ng kaba nang makita niyang paulit-ulit na itinatap ng sales lady ang card sa machine. Ang tunog ng card machine na naglalabas ng error message ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kayabangan ni Gabriel sa harap ng maraming tao. "Sir, sorry po, pero declined po ang card niyo. Baka po may problema sa bank account niyo?" Magalang na sabi ng sales lady, ngunit ramdam ni Gabriel ang mapanghusgang tingin ng mga tao sa paligid. "Anong declined? Imposible. Subukan mo ulit. Baka sira yung machine niyo," sigaw ni Gabriel habang ang pawis ay nagsisimulang gumulong sa kanyang noo. Sinubukan niya ang kanyang pangalawa at pangatlong card, ngunit lahat ay naglabas ng parehong resulta. Ang bawat declined na lumilitaw sa screen ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Napabitaw si Vanessa sa braso ni Gabriel. Ang kanyang matamis na ngiti ay biglang naging isang pangit na simangot. "What happened, Gabriel?
Akala ko ba ay maayos ang lahat? Sabi mo ay treat mo ako. You're so embarrassing. Nakatingin na ang lahat sa atin. Mahal, wait lang. Baka may error lang sa system ng bangko. I don't care about your bank. Nakakahiya, I'm leaving. Galit na sabi ni Vanessa. Tinalikuran niya si Gabriel sa gitna ng butik. Iniwan siyang nakatayo mag-isa habang hawak ang mga card na wala ng silbi. Ang katahimikan ng mall ay tila naging isang malakas na hiyaw ng kahihiyan sa pandinig ni Gabriel. Desperado at takot na iwan ng babaeng pinili niya, lumabas si Gabriel ng mall at nagpunta sa isang tagong opisina sa kabilang kanto. Isang lugar na walang karatula, isang opisina ng mga nagpapautang sa ilalim ng mesa. Ang mga loan shark. Hindi niya alam. Ang bawat hakbang niya patungo sa lugar na yon ay bahagi ng patibong na inihanda para sa kanya. Kailangan ko ng 2 milyon. Ngayon na. Kahit magkano ang interes, babayaran ko, sabi ni Gabriel sa lalaking nakaupo sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at determinasyon. Samantala, sa kanilang bahay, tahimik na humihigop ng kape si Clarice. Nakatitig siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga dahon na tinatangay ng hangin. Alam niyang nagsimula na ang pagguho. Ang declined na mensahe sa machine ay simula pa lamang ng mahabang listahan ng mga bagay na mawawala kay Gabriel. Nang gabing iyon, matapos ang isang madilim at tahimik na hapunan, napansin ni Clarice ang kakaibang kilos ni Gabriel. Akala ng lalaki ay tulog na ang kanyang asawa. Gamit ang liwanag ng kanyang cellphone, maingat na binuksan ni Gabriel ang maliit na vault sa loob ng cabinet ni Clarice. Doon nakatago ang titulo ng bahay, ang bahay na binili ni Clarice, gamit ang kanyang sariling pera bago pa sila ikasal. Nakita ni Clarice ang anino ni Gabriel mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nakita niya kung paano nanginginig ang kamay ng kanyang asawa habang kinukuha ang dokumento. Ang huling piraso ng proteksyon na mayroon sila ay ninanakaw na ngayon ng taong nangakong proprotekta sa kanya. Hindi gumalaw si Clarice. Hinayaan niyang maramdaman ang bawat tibok ng sakit hanggang sa ang sakit ay tuluyang maging isang malakas na hangarin para sa katarungan. Hindi sa'yo ang bahay na ito, Clarice. Huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang nawalan. Karapatan ni Gabriel na gamitin ang anumang ari-arian namin para sa kanyang kinabukasan. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa katahimikan ng umaga. Nakaluhod si Clarice sa sahig. Hawak ang isang basahan habang pinupunasan ng putik na iniwan ng sapatos ni Gabriel kagabi. Tumigil ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bakante at bukas na maliit na vault sa ilalim ng cabinet. Ang titulo ng bahay, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad, ang bungang kahoy ng kanyang pagtatrabaho. Bago pa man niya makilala si Gabriel, ay wala na. Dahan-dahang tumayo si Clarice. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Humarap siya sa kanyang biyenan na ngayon ay prenteng nakaupo sa sofa, umiinom ng mamahaling tsaa na binili pa gamit ang pera ni Clarice. Ma, bago po kami ikasal, sa akin na ang bahay na ito. Mahinahon, ngunit may panginginig na sabi ni Clarice. Pinaghirapan ko ito. Paano niyo nagawang payagan si Gabriel na kunin ang titulo nang hindi man lang nagtatanong sa akin? Humalakhak si Doña Carmen, isang tunog na puno ng pangungutya. Sa oras na pinakasalan mo ang anak ko, ang lahat ng sayo ay sa kanya na rin. Siya ang lalaki. Siya ang may-ari ng lahat dito. At huwag kang magmalinis, Clarice. Ginamit lang ni Gabriel ang titulo para sa isang mahalagang business deal. Kapag naging police director na siya, mamababawi rin yon. Marunong ka dapat tumanaw ng utang na loob dahil dinala mo ang apelyido namin. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Iwas ang kanyang mga mata. Hindi makatingin ng diretso sa asawa. Hawak niya ang kanyang briefcase. Tila nagmamadaling umalis muli. Gabriel, nasaan ang titulo ng bahay natin?
Tanong ni Clarice. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong na dalangin na humihingi ng huling pagkakataon para magbago ang asawa. Tumigil si Gabriel, bumuntong hininga ng malalim at lumingon ng may halong inis. Clarice, para sa atin din ito. Isinangla ko lang para sa isang investment na siguradong magpapayaman sa atin. Huwag mo na akong sermonan. Marami na akong problema sa opisina. Intindihin mo na lang ako, asawa kita, di ba? Alam ni Clarice na nagsisinungaling siya. Alam ni Clarice na ang investment na sinasabi nito ay ang condo unit ni Vanessa at ang mga utang na hindi na mabayaran. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang maruming sapot na pilit siyang iginagapos sa isang kasinungalingan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Clarice ang huling hibla ng kanyang pag-ibig na tuluyan ng naputol. Ang init na dati ay nananalaytay sa kanyang puso para kay Gabriel ay tuluyan ng pinalitan ng isang malamig at matigas na yelo. Hindi na sumagot si Clarice. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad patungo sa kanilang kwarto. Binuksan niya ang pinakailalim na bahagi ng kanyang cabinet at kinuha ang isang kahon. Doon nakalagay ang kanyang lumang wedding veil, ang telang naging saksi sa kanyang mga panata ng katapatan at sakripisyo. Dinala niya ang veil sa labas ng bahay, kasabay ng pagdaan ng truck ng basura. Maingat ngunit walang pag-aalinlangan niyang itinupi ang tela at ibinigay ito sa lalaking naghahakot ng basura. Kuya, pakitapon na po ito. Wala na po itong silbi, sabi niya. Ang pagbitiw niya sa telang yon ay tila pagbitiw na rin sa lahat ng alaala ng kanyang kasal. Pagbalik niya sa tapat ng pinto, napansin niya ang isang itim na sobre na nakasingit sa pagitan ng gate. Walang pangalan ng nagpadala, walang anumang sulat sa labas. Dinala niya ito sa loob at binuksan. Sa loob ng sobre ay isang gintong imbitasyon na may tatak ng National Police Headquarters. Isang imbitasyon para sa pinakaprestihiyosong gala night ng taon. Isang gabi ng pagkilala para sa mga opisyal na may natatanging kontribusyon sa bayan. At sa listahan ng mga pararangalan, nakasulat ang pangalan ni Gabriel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarice. Ang gabi ng parangal na inaasahan ni Gabriel ay magiging gabi ng kanyang huling paghatol. Tinitigan ni Clarice ang imbitasyon habang sa kanyang isipan ay nabubuo na ang bawat detalye ng kanyang huling paghihiganti. Ang kanlungang ninakaw nila sa kanya ay magiging isang malawak na entablado kung saan ipapakita niya sa buong mundo kung sino ang tunay na reyna na kanilang nirespeto at kung sino ang aliping kanilang minaliit. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Clarice habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng isang mamahaling vanity mirror. Ang mga kamay na ito, na sa loob ng 7 taon ay nasanay sa hapdi ng Clorox at dumi ng sahig, ay ngayon ay malinis at tila nagliliwanag. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang ayusan siya ng isang propesyonal, hindi upang magpaganda para sa isang lalaki, kundi upang ipakita ang tunay na anyo ng babaeng matagal nang kinalimutan ng mundo. Isang eleganting itim na gown ang nakayakap sa kanyang katawan, simple ngunit nagpapakita ng awtoridad na hindi matatantya ng kahit sinong opisyal. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili, hindi na niya nakikita ang losyang na asawa ni Gabriel. Ang nakikita niya ay si Alpha, ang utak, ang kapangyarihan, ang babaeng kayang magpabagsak ng isang imperyo sa isang kumpas lang ng kanyang daliri. Lumabas siya ng hotel at sumakay sa isang itim na sasakyan na naghihintay sa kanya. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa semento ay tila paglapit sa oras ng paniningil. Huminto ang sasakyan sa isang pribadong lounge, isang lugar na nakatago sa likod ng mga naglalakihang pader kung saan tanging ang mga pinakamakapangyarihang tao lamang ang pinapahintulutang pumasok. Sa loob, naghihintay si Senator De Leon. Ang matandang lalaki na kinatatakutan ng maraming politiko ay agad na tumayo nang makita si Clarice. Isang malalim na pagyuko ng ulo ang ibinigay niya sa babae. Isang kilos ng wagas na respeto
na hinding-hindi naranasan ni Clarice sa loob ng sarili niyang tahanan. Alpha, panimula ng senador, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Handa na ang lahat, ang mga dokumento ng korupsyon, ang mga iligal na transaksyon ni Gabriel sa mga sindikato, at ang ebidensya ng pagnanakaw niya sa pondo ng bayan. Lahat ay nakasalansan na sa loob ng folder na ito. Isang hudyat mo lang at sisiguraduhin kong walang ititira sa pangalan niya. Dahan-dahang hinaplos ni Clarice ang folder. Ang bawat pahina nito ay tila isang matalim na kutsilyo na handang humiwa sa buhay ni Gabriel. Salamat, Senador. Gusto ko, sa gabi ng gala, doon niya maramdaman ang lahat. Gusto kong makita niya ang kanyang rurok bago ko siya hilahin pababa sa pinakamalalim na hukay. Gagawin natin ang gusto mo, Alpha, sagot ng senador. Nararapat lang na malaman niya kung sino ang tunay na nagbigay sa kanya ng lahat ng tinatamasan niya ngayon. Isang malaking pagkakamali ang saktan ang isang tulad mo. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Clarice ang init ng respeto at pagpapahalaga. Mga bagay na matagal na niyang ipinagdamot sa sarili dahil sa maling pag-ibig. Tumingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod, at sa kanyang isipan ay nakikita niya ang mukha ni Gabriel na puno ng kayabangan. Ang bawat pang-iinsulto nito, ang bawat malas na itinawag sa kanya, ay ngayon ay nagiging lakas na nagtutulak sa kanya na tapusin na ang lahat. Ngunit may isang tanong na nananatili sa hangin. Bakit labis ang tiwala at pagmamalasakit ng isang makapangyarihang senador sa isang babaeng tulad ni Clarice? May malalim na lungkot sa mga mata ng matanda habang nakatingin sa kanya. Tila may isang lihim silang nakaraan na hindi pa naibubunyag. Matapos ang kanilang kasunduan, bumalik si Clarice sa kanyang bahay. Ngunit pagbaba pa lang niya ng sasakyan sa kanto, bago pa man siya makalapit sa gate, napatigil siya. Ang kanyang puso ay biglang bumigat sa galit na nakita niya sa harap ng kanyang bahay. Nakalantad sa kalsada ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mga lumang damit, ang kanyang tsinelas, ang ilang libro, at maging ang kanyang mga gamit sa banyo ay nakasiksik sa loob ng malalaking itim na basurahan, trash bags. Ang ilan sa mga ito ay nagkalat pa sa labas ng gate, tila mga dumi na itinapon ng walang pakundangan. Mula sa balkonahe, nakita niya sina Gabriel at Doña Carmen. Masayang nagtatawanan ng dalawa habang tinatapon pa ang natitirang mga gamit ni Clarice mula sa itaas. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa gabi, puno ng kalupitan at kawalan ng hiya. Linisin ang kalat. Ayoko nang makita ang kahit anong amoy ng malas sa bahay na ito. Sigaw ni Gabriel. Bukas, pagkatapos ng parangal sa akin, si Vanessa na ang magiging reyna rito. Nakatayo si Clarice sa gitna ng dilim. Pinagmamasdan ng kanyang buhay na nakakalat sa kalsada. Hindi siya lumapit. Hindi siya sumigaw. Nanatiling malamig at tuyo ang kanyang mga mata, habang ang bawat gamit na itinapon nila ay tila pumutol sa huling hibla ng kanyang pagtitiis. Hindi nagbago ang malamig na hangin ng gabi nang harapin ni Clarice ang dalawang taong minsan niyang itinuring na mundo. Nakatayo siya sa labas ng gate, napapalibutan ng kanyang mga gamit na nakasilid sa mga itim na supot, habang ang katahimikan ay tila mas mabigat pa kaysa sa anumang salitang maaari niyang sabihin. Ang kanyang anyo ay tila isang estranghero na pilit pinalalaya sa sarili niyang tahanan. Pirmahan mo na yan, Clarice. Walang awang sabi ni Gabriel habang ibinato nito ang makapal na dokumento sa kanyang paanan. Annulment papers yan. Ayusin mo na ang buhay mo at ayusin ko na rin ang sa akin. Wala nang kwenta ang pagsasamang ito. Tumawa si Doña Carmen. Ang tinig nito ay puno ng mapait na pagkutya habang nakasandal sa pintuan. Swerte mo nang ang binigyan ka ng pagkakataong tumira sa bubong na ito. Ngayong aalis ka na, siguro naman ay hindi ka na babalik para maging pabigat sa anak ko, di ba? Sa wakas, magkakaroon na ako ng manugang na marunong magdala ng sarili, si Vanessa.
Ang bawat salita ay tila isang patalim, ngunit sa halip na dumugo, ang mga mata ni Clarice ay nanatiling tuyo. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi upang pulutin ang kanyang mga gamit, kundi upang kunin ang mga papel sa paanan niya. Kinuha niya ang ballpen mula sa bulsa ng kanyang suot na coat at sa ibabaw ng maleta na naging lalagyan ng kanyang mga damit, pinirmahan niya ang mga dokumento. Ang bawat tuldok ng kanyang pirma ay tila isang martilyo na tumatama sa dibdib ng kasaysayan nilang dalawa. Ayan na ang pirma, mahinang sabi ni Clarice. Iniabot niya ang papel kay Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay hindi man lang nanginginig. Pinalaya ko na kayo. Pero sana, bago niyo ipagmalaki ang lahat ng mayroon kayo ngayon, alalahanin niyo kung kanino niyo ito inagaw. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan, sigaw ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay namumula sa pagkabigla dahil hindi niya nakita ang inaasahang luha o pagmamakaawa sa mata ng asawa. Umalis ka na. Nakakasuka na ang presensya mo rito. Bago tumalikod, lumingon si Clarissa sa kanyang biyenan. Hindi galit, kundi may awa na mas masakit pa sa anumang sumpa. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa mahinang kalusugan ng matanda, sa babaeng nag-alipusta sa kanya ng 7 taon, at sa lalaking ibinenta ang kaluluwa para sa isang babaeng hindi siya mahal. Alagaan niyo ang isa't isa, Gabriel, dahil sa sandaling mawala ang mga bagay na kinakapitan niyo, tanging ang sarili niyo na lang ang matitira. Pagkatapos noon, dahan-dahan siyang naglakad palayo sa gate. Kasama niya ang alagang aso na madalas sipain ni Gabriel. Ang asong si Bantay, na ngayon ay tahimik na sumusunod sa kanyang mga yapak habang hatak-hatak niya ang isang maliit na maleta. Hindi siya lumingon kahit isang beses. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila paghugot ng isang tinik mula sa kanyang dibdib, ang paglaya mula sa isang bilangguan na siya mismo ang nagsusi. Sa kabilang dako ng kalsada, nakatayo si Gabriel at ang kanyang ina. Pinagmamasdan siya habang unti-unting lumalayo. Ngunit sa halip na makaramdam ng pananagutan, bumaling si Gabriel sa kanyang ina at humalakhak. Kita mo yun, Ma? Wala man lang luha. Napakamanhid pala talaga ng babaeng yon. Mabuti na lang at napirmahan na niya. Bukas pagkatapos ng parangal ko, ihahanda na natin ang pagdating ni Vanessa sa bahay na ito. Tama ka, anak. Masyado siyang swerte na tinanggap natin sa buhay natin. Sang-ayon ng matanda habang pumasok sila sa loob ng bahay at padabog na isinara ang pintuan. Habang nilalamon ng dilim ng gabi ang presinto ng kanilang tahanan, sa isang madilim na sulok sa kabilang kanto, tumigil si Clarissa sa harap ng isang itim na sasakyan na naghihintay sa kanya. Binuksan ng driver ang pinto para sa kanya. Sa loob ng sasakyan, isang mainit na kape at isang manipis na tablet ang nakapatong sa upuan. Dahan-dahan siyang umupo. Hinaplos ni Bantay ang kanyang mga binti, ang tanging nilalang na hindi siya iniwan sa panahong siya ay walang-wala. Kinuha ni Clarice ang tablet at nakita ang isang mensahe mula sa senador. Handa na ang lahat, Alpha. Bukas ng gabi, ang buong lungsod ay manonood sa pagtatapos ng kanyang ilusyon. Inilabas ni Clarice ang gintong imbitasyon sa gala night mula sa kanyang bag. Tinitigan niya ang pangalan na nakaukit sa ginto. Ang pangalang Gabriel Lucvien na nakatakdang parangalan bukas. Isang maliit, mapait, at malamig na ngiti ang namutawi sa kanyang labi. Ang mga bituing nakikita niya sa malayo ay tila nangangako ng isang bagong umaga. Sa gitna ng gabi, hinaplos niya ang kanyang dibdib na ngayon ay walang bigat, walang luhang umaagos, tanging ang tahimik na kapayapaan bago ang pinakamalakas na bagyo. Ang ingay ng malalakas na tawanan at ang kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng National Police Headquarters Ballroom ay tila isang nakakasilaw na panaginip para kay Gabriel. Ang bango ng mamahaling pabango at ang tunog ng mga baso ng wine na nagkakaumpugan sa bawat toast ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya na ang hari ng buong lungsod. Sa gabing ito,
Sa harap ng mga pinakamataas na opisyal at makapangyarihang tao, ang pangalang Major Gabriel Luc Vienne ay nakatakdang iukit sa kasaysayan. Dumating si Gabriel sakay ng isang kulay asul na sports car, isang sasakyang inutang niya sa mga loan shark kapalit ng titulong ninakaw niya kay Clarice. Kasama niya si Vanessa na nakasuot ng isang napakaikling gintong gown na tila sumisigaw ng karangyaan. Ang bawat paghakbang ng matutulis na sapatos ni Vanessa sa makinis na marmol ay lumilikha ng tunog na tila nagpapahayag ng kanyang huwad na kapangyarihan. Nakasabit sa kanyang leeg ang isang kwintas na diamante, mga diamanteng hindi alam ni Gabriel na gawa lamang sa kristal, gaya ng pag-ibig na inaalay ng babae sa kanya. Tingnan mo sila, mahal. Lahat sila ay nakatingin sa atin, bulong ni Gabriel, habang nakapulupot ang kanyang kamay sa baywang ni Vanessa. Ang kanyang dibdib ay busog na busog sa kayabangan. Ang bawat medalya sa kanyang uniforme ay tila nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Sabi ko sa'yo, sa sandaling mawala ang malas na si Clarice sa buhay ko, magsisimula na ang tunay nating tagumpay. Humagikhik si Vanessa at sumandal sa balikat ni Gabriel. I told you, Gabriel, you deserve a queen, not a maid. At bukas, kapag nasa iyo na ang posisyon ng direktor, wala nang makakapigil sa atin. Siguradong hihimatayin sa inggit ang dating asawa mo kapag nalaman niyang narito tayo sa tuktok habang siya ay nasa basurahan. Sa kabilang bahagi ng hall, nakasuot ng isang formal na terno, si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay puno ng makapal na makeup, pilit na itinatago ang mga kulubot ng katandaan. Nakapaligid sa kanya ang mga asawa ng mga general at matataas na opisyal. Hawak ang isang baso ng champagne, hindi tumitigil ang kanyang bibig sa pagmamayabang. Alam niyo mga kumare, ang anak ko ay talagang pinagpala. Mula bata pa yan, alam ko nang magiging pinuno siya. Wika ng matanda, habang tinitingnan ng may pandidiri ang ilang mga waiter na dumadaan. Mabuti na lang at natapos na ang ugnayan niya sa isang babaeng walang kwenta. Ngayon, kasama na niya ang isang babaeng may antas at ganda. Kita niyo naman si Vanessa, di ba? Bagay na bagay sa pamilya namin. Ang mga kasamahan ni Gabriel sa serbisyo ay nakatingin sa kanya ng may halong inggit at paghanga. Ang bawat tapik sa kanyang balikat ay tila lalong nagpapataas sa kanyang lipad. Naniniwala ang lahat na siya na ang susunod na paborito ni Senator De Leon. Inakala ni Gabriel na ang mundong ito ay kanya na ang lahat ng kanyang ginawa, ang pagtataksil, ang pagnanakaw, at ang pagtatapon sa kanyang asawa ay naging sulit para sa sandaling ito. Biglang tumahimik ang buong ballroom nang umakyat ang host sa entablado. Ang tunog ng microphone na tinatapik ay nagbigay ng hudyat sa lahat na magbigay ng atensyon. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ng host. Ngayong gabi, hindi lamang tayo narito para magdiwang. Narito tayo para sa isang napakahalagang anunsyo mula sa ating pinakarespetadong panauhin, Senator De Leon. Ngunit bago ang lahat, nais naming ipakilala ang taong nasa likod ng mga matatagumpay na operasyon at estratehiya ng ating kapulisan sa nakalipas na mga taon. Ang kanyang special consultant, ang misteryosong utak na kilala lamang sa tawag na Alpha. Napahawak si Gabriel sa kanyang kurbata. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa pananabik. Sa isip niya, ang Alpha na ito ang mismong mag-aabot sa kanya ng promotion. Tumingin siya kay Vanessa at kumindat, habang si Doña Carmen naman ay inayos ang kanyang buhok, handa nang tumayo at magyabang sa harap ng lahat. At ngayon, patuloy ng host, habang dahan-dahang bumubukas ang malalaking pintuan ng ballroom, salubungin natin si Senator De Leon kasama ang kanyang kaisa-isang special consultant. Alpha. Ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang humina at tanging ang liwanag mula sa pinto ang tumama sa dalawang taong papasok. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga bodyguard ay sumasabay sa pintig ng kaba sa dibdib ng lahat. Isang matandang lalaki
na may puting buhok at tindig na puno ng awtoridad ang pumasok, si Senator De Leon. Ngunit ang pansin ng lahat ay hindi napunta sa senador. Ito ay napunta sa babaeng inaalalayan niya sa kanyang braso. Ang babaeng nakasuot ng isang kumikinang na pulang gown na tila gawa sa mga bituin. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang gintong maskara. Ang kanyang tindig ay puno ng bagsik at ganda, tila isang diyosang bumaba sa lupa upang humatol. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. May kung ano sa bulto ng babaeng iyon, sa paraan ng kanyang paglalakad, at sa kislap ng kanyang mga mata sa likod ng maskara na tila pamilyar sa kanya. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran, isang pakiramdam na ang kanyang mga pangarap ay nagsisimula nang mabahira ng isang madilim na anino. Tila huminto ang pag-inog ng mundo sa loob ng malawak na ballroom nang magsimulang maglakad ang misteryosong babae sa gitna ng pulang alpombra. Ang bawat hakbang niya ay tila isang utos na dapat sundin, isang presensya na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kaluskos ng kanyang mahabang gown at ang pigil na paghinga ng mga taong hindi makapaniwala sa gilas na kanilang nakikita. Huminto ang senador sa gitna ng entablado, hawak ang kamay ng babaeng nakamaskara. Tumingin siya sa madla. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may kakaibang bigat at otoridad. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ngayong gabi, bago natin ibigay ang mga parangal, nais kong formal na ipakilala ang taong naging katuwang ko sa paglilinis ng ating hanay. Ang babaeng naging utak ng ating mga pinakamatagumpay na operasyon at ang may hawak ng pondo para sa modernisasyon ng ating kapulisan. Ang special consultant na kilala niyo sa pangalang Alpha. Sa ilalim ng entablado, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na kaba. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinupukpok sa loob ng kanyang dibdib. Tinitigan niya ang babae sa entablado. Pilit na hinahanap ang pamilyar na anyo sa likod ng gintong maskara. Sa tabi niya, si Vanessa ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay puno ng inggit at pagtataka. Alpha, sabi ng senador habang bumaling sa babae. Panahon na para makilala nila ang tunay na reyna sa likod ng kapangyarihan. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang kamay. Ang bawat galaw niya ay tila isang sining, puno ng biyaya at tiwala sa sarili. Hinawakan niya ang gilid ng gintong maskara at dahan-dahan itong tinanggal. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing lalim ng isang libingan nang malantad ang mukha ng babae. Si Clarice. Ang kanyang buhok ay tila agos ng itim na seda. Ang kanyang balat ay nagliliwanag sa ilalim ng mga chandelier. At ang kanyang mga mata? Ang mga matang dati ay puno ng luha at pagtitiis, ay ngayon ay nag-aapoy sa bagsik at talino. Wala na ang bakas ng losyang na asawang pinagkaitan ng gamot at itinapon ang mga gamit sa basurahan. Ang kaharap nila ay isang babaeng may kapangyarihang magpabagsak ng kahit sinong haharang sa kanyang landas. Isang matunog na pagkabasag ng kristal ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nabitawan ni Gabriel ang kanyang baso ng wine. Ang pulang likido ay tumalsik sa kanyang malinis na uniforme at sa semento. Tila isang mantsa ng dugo na hindi na mabubura. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakanganga. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng karamihan. Si Clarice, ang tanging naitanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang pabulong na hiyaw ng kawalan ng pag-asa. Sa tabi niya, si Doña Carmen ay tila biglang naging isang rebulto ng asin. Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanilang mga socket sa labis na pagkabigla. Ang kanyang manugang na itinuring niyang alipin ay ang babaeng kailangan nilang luhuran para sa kanilang kinabukasan. Samantala, si Vanessa ay napaatras.
Ang kanyang mga pekeng alahas ay tila nawalan ng ningning sa harap ng tunay na ningning ni Clarice. Nakita ni Vanessa ang kanyang sarili sa mga mata ng mga tao. Isang murang kopya sa harap ng isang orihinal. Hindi kumibo si Clarice. Tinitigan niya si Gabriel mula sa entablado. Isang malamig at walang emosyong tingin na tila humihiwa sa kaluluwa ng lalaki. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa entablado, inaalalayan pa rin ng senador. Ang bawat hakbang niya palapit kina Gabriel ay tila isang martilyo na tumatama sa kabaong ng pangarap ng kanyang asawa. Ngunit hindi siya huminto sa harap ni Gabriel. Nilagpasan niya ito na parang isang hangin, isang kilos na nagpakita na ang lalaking ito ay wala ng halaga sa kanyang buhay. Huminto siya sa harap ng hepe ng pulisiya na nasa tabi lamang ni Gabriel. Mula sa kanyang kamay, inilabas ni Clarice ang isang makapal na pulang folder. Inabot niya ito sa hepe ng may matatag na kamay. General, narito ang mga ebidensya ng korupsyon, iligal na pakikipag-ugnayan sa mga sindikato at pagnanakaw ng pondo na ginawa ng isa sa inyong mga opisyal. Ang batas ay walang kinikilingan at ang katotohanan ay hindi na magtatago pa sa dilim. Ang hepe, na may malalim na respeto kay Clarice, ay tumango at binuksan ang folder. Ang bawat pahinang binabasa niya ay tila isang hatol na nagpapabigat sa hangin sa loob ng ballroom. Tumingin si Clarice kay Vanessa. Napansin niya ang murang sapatos ng babae na pilit nitong itinatago sa ilalim ng kanyang gown. Isang patunay ng kanyang huwad na yaman at desperadong pag-akyat sa lipunan. Isang maliit, mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarice. Isang ngiting nagsasabing tapos na ang laro ng mga mapagpanggap. Ang bawat salitang binabasa ng hepe ng pulisya mula sa folder na ibinigay ni Clarice ay tila mga mabibigat na bato na isa-isang itinatambak sa dibdib ni Gabriel. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay napalitan ng mga bulong-bulungan na tila mga bubuyog na nagkakagulo. Ang mga mata ng mga general, ng mga politiko, at ng mga asawa ng matataas na opisyal na kanina lamang ay puno ng paghanga kay Gabriel, ay ngayon ay puno na ng pandidiri at paghatol. Major Gabriel Luc Vien, ang boses ng hepe ay mariin at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ayon sa mga ebidensyang ito, ikaw ay nahaharap sa mga kasong korupsyon, malbersasyon ng pondo ng bayan, at pakikipagsabwatan sa mga iligal na sindikato ng pautang. Simula sa sandaling ito, ikaw ay tinatanggalan ng iyong ranggo at lahat ng benepisyong kaakibat nito, ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto. Tila isang bangungot ang lahat para kay Gabriel. Nakita niya ang dalawang imbestigador na dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang tunog ng mga posas na inilalabas mula sa kanilang mga sinturon ay lumikha ng isang nakakangilong tunog sa pandinig ng lahat. Sa harap ng karamihan, isa-isang tinanggal ng hepe ang mga medalya sa dibdib ni Gabriel. Ang bawat metal na nahuhulog at tumatama sa makinis na sahig ay lumilikha ng isang matunog at malungkot na tunog, tila hudyat ng ganap na pagkamatay ng kanyang dangal. No, hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ni Clarice. Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang pilit na kumakawala sa mga humahawak sa kanya. Mahal Vanessa, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila na hindi ko magagawa yon. Lumingon si Gabriel kay Vanessa, ang babaeng pinag-alayan niya ng lahat ng ninakaw niya. Ngunit ang nakita niya ay hindi ang mukha ng isang nagmamahal, kundi ang mukha ng isang ahas na handa ng magpalit ng balat. Nakaatras na si Vanessa, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at galit. Nang maramdaman niyang nadadamay siya sa kahihiyan, itinulak niya ang kamay ni Gabriel na pilit na humahawak sa kanyang gown. "Huwag mo akong hawakan, you loser!" Sigaw ni Vanessa, sapat na malakas upang marinig ng lahat. "Wala akong kinalaman sa mga kalokohan mo. Sabi mo sa akin ay mayaman ka, pero magnanakaw ka lang pala. General, please, wala po akong alam dito. Niloko niya lang din ako."
Ang mga salitang yon ay tila mas masakit pa sa mga posas na ngayon ay nakakapit na sa mga pulso ni Gabriel. Ang babaeng itinuring niyang Reyna ay ang unang taong dumura sa kanyang mukha sa oras ng kanyang pagbagsak. Sa kabilang panig, si Doña Carmen ay hindi na nakayanan ang bilis ng mga pangyayari. Ang matanda, na kanina lamang ay nagmamayabang sa kanyang mga kumare, ay napahawak sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga labi ay nanginig bago siya dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay sinundan ng mga sigaw ng mga tao na humihingi ng tulong, ngunit sa gitna ng kaguluhan, walang lumapit na kamag-anak. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Clarice. Nanatili siyang kalmado. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng katarungan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Gabriel na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Pusado at basag ang pagkatao. Clarice, Clarice, please. Pagmamakaawa ni Gabriel, ang mga luha ay nagsisimulang gumulong sa kanyang pisngi. Asawa mo ako. Naalala mo ba ang 7 taon natin? Maawa ka sa akin. Para kay Mama Clarice, patawarin mo ako. Babaguhin ko ang lahat. Pangako. Tinitigan siya ni Clarice. Sa isang sandali, bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng gabing tiniis niya, ang gutom, ang bawat sampal ng salita ni Gabriel, at ang gabi kung kailan itinapon ang kanyang mga gamit sa basurahan. Ang awa ay matagal nang namatay sa kanyang puso, pinalitan ng isang matuwid na galit na ngayon ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Hindi mo ako asawa, Gabriel, pabulong na sabi ni Clarice, ngunit ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang asawang kilala mo ay pinatay mo na sa araw na pinili mong pagtaksilan ng iyong sinumpaan. Ako ngayon, ang batas na binaluktot mo at ang katotohanang pilit mong itinago. Ang 7 taon na sinasabi mo, yun ang 7 taon na ipinapabayad ko sa iyo ngayon. Tumalikod si Clarice ng walang lingon. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Habang hinihila si Gabriel palabas ng ballroom, ang huling nakita ng lalaki ay ang likod ni Clarice na inaalalayan ng senador. Papalayo sa kanya, papalayo sa impyernong siya mismo ang lumikha. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumatagas na tubo sa kisame ng selda ay tila isang mabagal na orasan na nagbibilang ng bawat sandali ng paghihirap ni Gabriel. Ang amoy ng kalawang, ihi at semento ay dumidikit sa kanyang balat, isang malayo at masakit na realidad mula sa amoy ng mamahaling pabango at wine sa ballroom kagabi. Nakasuot na siya ngayon ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng takot. Hindi lamang ang batas ang humahabol sa kanya. Sa loob ng madilim na pasilyo ng presinto, narinig ni Gabriel ang mabibigat na yabag ng mga lalaking hindi naka-uniforme. Alam niya kung sino sila. Sila ang mga tauhan ng sindikatong inutangan niya ng milyon-milyon para sa karangyaan ni Vanessa. Ngayong na-freeze na ni Clarice ang lahat ng kanyang bank accounts, wala na siyang pambayad. Nang iwan siya ng mga gwardiya para sa routine inspection, pumasok ang 2 lalaking may malalaking katawan sa kanyang selda. Walang salitang binitawan, tanging ang tunog ng kamao na tumatama sa laman at ang marahas na pagbalibag sa kanya sa malamig na sahig, ang umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Ang bawat sipa sa kanyang sikmura ay tila paalala ng bawat pagkakamaling ginawa niya. Walang dugong bumuswak ng labis, ngunit ang bawat hininga ni Gabriel ay naging isang pasakit. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at pangungulila sa proteksyong dati ay abot kamay niya. Sa labas ng bilangguan, ang katarungan ay patuloy na gumagapang sa kanyang tahanan. Si Doña Carmen, na pilit na inilabas sa ospital dahil wala ng pambayad sa bill, ay lulan ng isang matandang taxi patungo sa kanilang bahay. Ngunit pagdating niya sa harap ng gate, napatigil ang matanda. Ang gate na dati ay bukas para sa kanya ay ngayon ay may nakapaskil na malaking karatula. Foreclosed. Property of the bank.
Ang titulong ninakaw ni Gabriel at isinangla sa mga loan shark ay tuluyan ng binawi dahil sa mga hindi nabayarang utang. Nakita ni Doña Carmen ang kanyang sariling mga maleta na nakatambak sa labas, basang-basa ng ulan, gaya ng ginawa nila kay Clarice ilang araw lang ang nakalilipas. Napaupo ang matanda sa basang semento. Ang kanyang mga hikbi ay nalunod sa ingay ng ulan habang napagtatanto niyang wala na siyang matutuluyan. Sa loob ng presinto, pinayagan si Gabriel na gumamit ng telepono para sa kanyang kaisa-isang tawag. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang idinidayal ang numero ni Vanessa. Ito na lamang ang kanyang pag-asa, ang babaeng pinangakuan siyang sasamahan sa hirap at ginhawa. Vanessa, tulungan mo ako. Pabulong na pagmamakaawa ni Gabriel nang sagutin ang tawag. Kailangan ko ng abogado. Ikaw na lang ang may pera, di ba? Yung mga alahas na binigay ko sa'yo, ibenta mo muna. Isang malakas at mapait na halakhak ang narinig niya sa kabilang linya. Kasunod ang boses ng isang lalaki sa background na nagtatanong kung sino ang tumatawag. Alahas? Yung mga pekeng diamante na binili mo sa Divisoria? Ang boses ni Vanessa ay puno ng pandidiri. Gabriel, gising! Wala na akong mapapala sa'yo. Pulubi ka na, preso ka pa. Huwag mo na akong tatawagan kailanman dahil nakahanap na ako ng lalaking totoong mayaman. Goodbye, Major. Ay dating Major pala. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila ang huling pako sa kabaong ng pagkatao ni Gabriel. Napasandal siya sa malamig na pader. Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, naalala niya ang bawat hapunan na inihahanda ni Clarice, ang bawat haplos nito sa kanyang likod tuwing siya ay pagod, at ang tapat na pag-ibig na itinapon niya para sa isang ilusyon. Kinalikot niya ang kanyang bulsa at may nakapa siyang isang maliit na bagay. Isang lumang butones mula sa damit ni Clarice na aksidenteng napunta sa kanyang pitaka noong sila ay nagsasama pa. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay bumagsak ng walang pigil. Ang kislap ng butones sa ilalim ng malamlam na ilaw ng selda ay tila isang munting bituin na hinding-hindi na niya muling maaabot. Kasunod nito, pumasok ang isang pulis at inabot sa kanya ang isang sobre. Liham mula sa Korte, Gabriel, aprobado na ang annulment niyo ni Clarice. Simula ngayon, wala na kayong ugnayan. Tinitigan ni Gabriel ang kanyang sariling pirma sa papel. Ang bawat letra ay tila sumasakal sa kanya. Isang patunay na ang reynang kanyang binaliwala ay tuluyan na siyang iniwan sa impyernong siya mismo ang nagtanim at nag-ani. Tapos na ang gabi ng bagyo at sa wakas, narito na ang unang silay ng araw. Ang pabulong na pahayag na yon ni Clarice ay tila tinangay ng malamyos na simoy ng dagat. Nakatayo siya sa dalampasigan ng isang tahimik na rest house sa probinsya, malayo sa ingay at usok ng lungsod na kumitil sa kanyang mga pangarap sa loob ng 7 taon. Nakayapak siya, hinahayaan ang bawat butil ng mapuputing buhangin na dumikit sa kanyang mga talampakan. Isang pakiramdam ng pagiging malaya na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang himig ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Wala na ang suot niyang mamahaling gown mula sa gabi ng parangal. Nakasuot siya ng isang malambot na puting linen dress. Ang kanyang buhok ay hinahayaan lang na liparin ng hangin. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang lumang litrato. Ang tanging litratong natira mula sa kanyang kasal kay Gabriel. Tinitigan niya ang mga mukha sa larawan. Isang masayang Clarice na puno ng pag-asa. At isang Gabriel na nangako ng katapatan. Kumuha siya ng isang maliit na lighter. Ang tunog ng pag-click nito ay sinundan ng isang maliit na apoy na dahan-dahang tumupok sa gilid ng litrato. Pinanood ni Clarice ang paglamon ng apoy sa mga mukha ng nakaraan hanggang sa ang mga alaala ay maging itim na abo na tinangay ng hangin patungo sa dagat.
Hindi siya nakaramdam ng galit. Wala na ang pait na dati ay sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang naramdaman niya ay isang malalim at payapang paghinga. Ang closure na hindi kailanman ibinigay sa kanya ng salita, kundi ng sarili niyang desisyon na bumitaw. Alpha? O mas gusto mong tawagin kitang Clarice ngayon? Ang baritono at magalang na boses ni Senator De Leon ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Naglalakad ang matanda patungo sa kanya, suot ang kanyang pambahay na damit, malayo sa imahe ng isang malupit na politiko. Ngumiti ang senador, isang ngiting puno ng pagmamalaki at tunay na pagkakaibigan. Clarice na lang po, senador. Sagot niya habang humaharap sa matanda. Salamat po sa lahat. Salamat sa pagtulong sa akin na linisin ang dumi na iniwan ng nakaraan. Walang anuman, Clarice. Ikaw ang gumawa ng lahat ng iyon. Ako ay naging tulay lamang, sabi ng senador habang nakatingin sa malawak na karagatan. Dahil sa ebidensyang ibinigay mo, marami pang matataas na opisyal ang nadamay sa investigasyon kay Gabriel. Nilinis mo ang hanay ng kapulisan, higit pa sa inaasahan ko. Ano na ang susunod mong plano? Ang talino mo ay hindi dapat masayang sa katahimikan lang. Huminga ng malalim si Clarice at tumingin sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang dagat at langit. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kwento, isang tunay at matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magtatayo ako ng isang foundation, senador. Isang silungan para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan sa loob ng sarili nilang tahanan. Gusto kong iparamdam sa kanila na hindi sila malas at hindi sila basura. Gusto kong tulungan silang mahanap ang sarili nilang kapangyarihan. Isang marangal na hangarin, sang-ayon ng senador. At mayroon na akong kilalang makakatulong sa iyo sa pagdidisenyo ng gusali. Isang mahusay at matapat na arkitekto, si Mateo. Darating siya mamaya para ipakita ang ilang draft ng mga plano. Nang hapong iyon, habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula asul patungong kahel, naupo si Clarice sa beranda ng rest house. Hawak niya ang isang tasa ng mainit at mamahaling kape. Ang bango nito ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang sistema. Wala na siyang inaalalang oras. Wala na siyang inaalalang biyenan na kailangang pagsilbihan o asawang kailangang amuhin. Siya ay sapat na. Siya ay buo na. Isang matangkad na lalaki ang lumapit sa beranda, may dalang mga blueprint at isang bag ng mga gamit sa pagguhit. Magandang hapon po. Kayo po ba si Miss Clarice? Ako po si Mateo, ang arkitektong ipinadala ni Senator De Leon. Tumingala si Clarice at sinalubong ang mga mata ni Mateo. May kakaibang init at kalmado sa mga mata ng lalaki, isang pagkatao na tila hinding-hindi makakapanakit ng kapwa. Opo, ako si Clarice. Halika. Maupo ka? Paanyaya niya. Ngunit ang katahimikan ng kanilang unang pagkikita ay biglang naputol nang tumunog ang cellphone na ni Clarice. Isang tawag mula sa isang ospital sa lungsod. Hello? Si Miss Clarice po ba ito? Kayo po ang huling nakalistang contact person ni Doña Carmen. Kritikal po ang kondisyon niya ngayon matapos atakihin sa puso sa gitna ng kalsada. Wala po siyang ibang kasama at kayo lang po ang tanging pangalang paulit-ulit niyang binabanggit. Ang tasa ng kape sa kamay ni Clarice ay bahagyang nayanig, ngunit hindi ito natapon. Tumingin siya kay Mateo, at pagkatapos ay sa dagat na kanina lang ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ang nakaraan ay tila isang mabalasik na anino na pilit siyang hinihila pabalik sa huling pagkakataon. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin mula sa aircon ng ospital ay tila sumasakal sa bawat taong dumadaan sa pasilyo. Ngunit si Clarice ay naglalakad ng may katatagan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay lumikha ng isang ritmo na tila nagpapahayag ng kanyang huling pagdalaw sa isang nakaraang nais na niyang ibaon sa limot. Huminto siya sa harap ng isang puting pinto. Ang numerong nakasulat dito ay ang huling ugnayan niya sa pamilyang sumira sa kanyang tiwala. Dahan-dahan niyang pinihit ang hawakan ng pinto.
Ang tunog ng pagbukas nito ay sinundan ng mahinang pag-ungol ng mga makinang bumibilang sa bawat hirap na paghinga ni Doña Carmen. Ang matandang babae, na dati ay puno ng kayabangan at laging nakataas ang noo, ay ngayon ay tila isang tuyong dahon na nakahiga sa kama. Payat na payat ito, ang kanyang balat ay tila papel na madaling mapunit, at ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng takot. Nang makita ni Doña Carmen si Clarice, ang kanyang mga nanginginig na kamay ay pilit na umabot sa manugang. Ang mga luhang nagsimulang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi ay tila humihingi ng isang bagay na matagal na niyang ipinagkait, ang kapatawaran. Si Clarice, iiha. Ang boses ng matanda ay tila isang pabulong na gasgas sa katahimikan. Patawarin mo ako. Napakasama ko sa'yo. Wala akong matutuluyan. Wala na ang bahay. Wala na ang lahat. Patawarin mo ako, Clarice. Maawa ka sa amin. Tinitigan ni Clarice ang matanda. Sa loob-loob niya, wala na siyang nararamdamang galit. Ang nakikita niya ay hindi na ang kontrabida na nagpahirap sa kanya, kundi isang matandang nag-iisa at nagbabayad sa kanyang sariling mga pagkakamali. Hinawakan ni Clarice ang kamay ni Doña Carmen, isang malamig at payapang pagdampi. Pinapatawad ko na po kayo, Ma. Mahinahong sabi ni Clarice. Ang kanyang boses ay walang pait, ngunit puno ng pinalidad. Hindi dahil nararapat kayong patawarin, kundi dahil nararapat ang puso ko na lumaya sa galit. Pero tandaan niyo po, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Binayaran ko na po ang lahat ng hospital bills nyo hanggang sa makalabas kayo. Ito na ang huling utang na loob ko sa pamilyang ito. Pagkatapos nito, magiging magkaibang mundo na ang tatahakin natin. Sa labas ng pinto, nakadungaw si Gabriel. Nakasuot siya ng uniforme ng preso. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa rehas ng bintana ng pinto, habang sa likod niya ay nakatayo ang isang bantay na pulis. Pinayagan lamang siyang lumabas ng pansamantala dahil sa kalagayan ng kanyang ina. Tumingin si Gabriel kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding hiya at pagsisisi. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sumigaw ng tawad. Ngunit ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan sa tuwing naaalala niya kung paano niya itinapon ang babaeng ito sa basurahan. Nang lumabas si Clarice ng kwarto, dumaan siya sa mismong harapan ni Gabriel. Tumigil ang oras para sa lalaki. Inasahan niyang titingnan siya ni Clarice nang may galit o pandidiri, ngunit mas masakit ang katotohanan. Hindi siya tiningnan ni Clarice. Nilagpasan siya ng babae na parang isa lamang siyang hangin, isang estranghero na walang anumang puwang sa kanyang memorya. Ang pagbabaliwala ni Clarice ay ang pinakamabigat na parusang natanggap ni Gabriel sa buong buhay niya. Dumiretso si Clarice sa cashier ng ospital. Ibinigay niya ang kanyang credit card ng walang pag-aalinlangan. Ang pag-swipe ng card sa machine ay tila ang huling tunog ng pagputol ng kadena na nag-uugnay sa kanya sa mga Lukvian. Bayad na po ang lahat, sabi niya sa nurse nang may tipid ng ngiti. Pakialagaan na lang po ang matanda hanggang sa makuha siya ng kanyang mga kamag-anak sa probinsya. Paglabas ni Clarissa ng ospital, sinalubong siya ng isang biglaang pagbuhos ng ulan. Ngunit bago pa man siya mabasa, isang malaking payong ang bumukas sa itaas ng kanyang ulo. Lumingon siya at nakita si Mateo, ang arkitekto, na matiyagang naghihintay sa kanya. Ang init na nangiti ni Mateo at ang paraan ng paghawak nito sa payong pilit na inilalapit sa kanya upang siya ang hindi mabasa, ay nagbigay kay Clarice ng isang pakiramdam ng proteksyon na hindi niya kailanman naramdaman noon. "Handa ka na bang umuwi?" tanong ni Mateo. Ang boses ay puno ng pagmamalasakit. "Handa na ako," sagot ni Clarice. "Hindi sa bahay na ninakaw nila, kundi sa buhay na ako mismo ang bubuo." Naglakad silang dalawa patungo sa sasakyan, magkasabay sa ilalim ng ulan. Ang bawat hakbang ni Clarice palayo sa ospital ay tila pag-iwan sa lahat ng dilim,
habang ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa huling bakas ng sakit sa kanyang puso. Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng nakaraan upang bigyang daan ang isang mas malinis at mas maliwanag na bukas. Sa gitna ng isang luntiang hardin sa labas ng lungsod, nakatayo ang isang maganda at matatag na gusali. Sa itaas ng pintuan nito, nakaukit ang mga letrang nagbibigay ng liwanag sa sinumang dadaan. Silungan ng pag-asa, ang pundasyon ni Clarice. Sa araw na ito, ang hangin ay puno ng bango ng mga bagong bukaskad na bulaklak at ang masayang ingay ng mga bata at kababaihang nahanap ang kanilang bagong tahanan. Suot ang isang simpleng asul na dress na tila kulay ng payapang langit. Nakatayo si Clarice sa harap ng ribbon. Ang kanyang mukha ay hindi nabakas ang anumang pait. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tunay na kaligayahan at kapanatagan. Sa malayo, sa isang bahagi ng lungsod na hindi naabot ng karangyaan, isang lalaki ang dahan-dahang nagwawalis ng kalsada. Nakasuot siya ng kulay kahel na vest ng isang bilanggo. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga kamay ay magaspang na sa pagkayod. Si Gabriel, ang dating opisyal na mapagmataas ay ngayon ay isang tagalinis na lamang ng lansangan bilang bahagi ng kanyang community service. Sa bawat kumpas ng kanyang walis, tila naririnig niya ang mga pang-iinsultong ibinato niya kay Clarice noon. Ang kanyang ina, si Doña Carmen, ay nasa isang maliit at tahimik na home for the aged. Madalas nakatulala sa bintana, naghihintay sa isang anak na hindi siya mabisita at sa isang manugang na matagal na niyang itinaboy. Ito ang kanilang huling hantungan, ang aning bunga ng kanilang sariling kalupitan. Bumalik ang atensyon ni Clarice nang maramdaman niya ang isang mainit at matatag na kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang likod. Isang kilos ng suporta, hindi ng pag-angkin. Lumingon siya at sinalubong ang mga mata ni Mateo, ang arkitekto na naging katuwang niya sa bawat pagbuo ng kanyang mga pangarap ay nananatiling nasa kanyang tabi. Walang mabulaklak na salita, tanging ang wagas na pag-unawa at respeto na matagal na hiniling ni Clarice mula sa tadhana. "Handa ka na ba, Clarice?" tanong ni Mateo, ang boses ay tila isang banayad na himig na nagbibigay ng lakas. "Handa na ako, Mateo," sagot niya ng may matamis na ngiti. "Dahil sa wakas, hindi na ako bumubuo para sa iba. Bumubuo na ako para sa sarili ko at para sa mga tulad kong naniwalang sila ay walang kwenta." Sa harap ng maraming panauhin, kinuha ni Clarice ang gunting. Kasama niya sa paghatak ng ribbon ang kanyang tapat na asong si Bantay, na tila nakikiisa rin sa kagalakan ng kanyang amo. Sa pagputol ng ribbon, narinig ang malakas na palakpakan. Isang tunog na tila nagpapahayag ng tagumpay ng kabutihan laban sa kasakiman. Tumingin si Clarissa sa langit, sa maliwanag na araw na nagbibigay ng init sa kanyang balat, sa kanyang puso. Nasagot na niya ang lahat ng kanyang mga katanungan. Pinatawad na ba niya? Oo, pinatawad na niya ang lahat. Hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat nito sa kanyang paglipad. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo, ang kapayapaang hindi nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaki, kundi sa pagmamahal niya sa kanyang sariling pagkatao. Ang aral na nais niyang iwan sa mundo ay malinaw. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang tiniis o sa haba ng kanyang pananahimik sa gitna ng pang-aabuso. Ang tunay na halaga ay nasa tapang na bumangon mula sa abo, na bawiin ang sariling korona, at ang kakayahang gawing isang hardin ang bawat disyerto ng buhay. Habang naglalakad si Clarice papasok sa kanyang foundation, kasama si Mateo at ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya, alam niyang tapos na ang kwento ng kanyang pagdurusa. Narito na siya sa simula ng isang walang hanggang umaga, kung saan ang bawat batingaw ng kampana ay tunog ng kalayaan at ang bawat tibok ng puso
ay awit ng wagas na pag-asa.